Mga kapwa ko Pilipino, huwag po tayong susuko. Tandaan po natin, nakakampi po natin ng Diyos. Kaya huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi ko po kayang palampasin ang ginawa ng ating dating ombudsman na si Samuel Martires. Yung pag-reverse po niya ng dismissal na ipinataw ng sinundan niyang ombudsman na si Conchita Morales. Grabe po pong palusot niya. Talaga. Kaya hindi ko po to kayang palampasin kasi ano kayang tingin nitong mga taong to sa ating mga ordinaryong Pilipino? Lahat tayo bobo, lahat tayo tanga. Anong tingin niya kay Conchita Morales? Hindi ginawa ang trabaho? May nakaligtaan? Kaya mali yung desisyon, kaya reverse niya? Then, mas worse pa po, sikreto. Ginawa niyang sikreto. At ginawa rin ni Villanueva na sikreto. Ang daldal niya ni Joel Villanueva. Sobrang daldal yan. Kaya hindi ba kayo magtataka kung bakit niya hindi niya isinabi? Sobrang daldal yan. Isa rin po natin sa simpleng istorya ang nangyari. Si Mama Conchita ay nagtry pong idisiplina ang kanyang anak na si Joel. Mali yung ginawa mo, kaya dapat parusahan ka. Yun po ang sabi ni Mama Conchita kay Joel Villanueva. Kaya papaluin kita para magtanda ka. So, papaluin na sana po ni Ma'am Conchita yung anak niyang si Joel. Pero ito po biglang kinuha, hinila ni Papa Samuel si Joel. Ako magdidisiplina sa kanya. Kaya po, itinago niya sa kwarto si Joel. So, wag kang maingay. Joel atin lang tong mag-ama. Hindi kita paparusahan. Ha? Okay lang yan. Basta, sekreto lang nating dalawa. Kaya, lumabas sa kwarto si Joel. Parang walang nangyari. At itinago niya yung nangyari. So, ngayon, sabi niya sa mga kapatid niya, Ate Jingay, okay lang palang gumawa tayo ng masama. Nandyan naman si Papa Samuel. Kuya Keso, Kilay, okay lang. Ligtas tayo. Tuloy ang ligaya. Tuloy lang. Basta, ang sabi ni Papa Samuel, kailangan lang po tayong maging loyal at palaging mag-bless kay Lolo Diggs at kay Lola Gloria. Okay? Tuloy ang ligaya. Tama po yung sagot ni
ng dating senador si Franklin Drilon sa tanong ng isang reporter kung bakit po tayo humantong sa ganitong napakalalang korupsyon. Ang sagot po niya, kasi wala pong napapanagot, wala pong napaparusahan. Mayroon po dating naparusahan, pero ibinuto pa po. Ako, sasabihin ko, hindi po ako bumoto doon. Ibinuto po ng ating mga kapwa Pilipino at naging mga senador pa. At napakabagal po ng hustisya sa ating bansa. Sabi nga, justice delay, justice deny. Yun po ang problema natin. Wala pong napaparusahan, wala pong napapanagot, kaya po tuloy ang ligaya ng ating mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga korupsyon, sa kanilang pagnanakaw. Kaya humantong po tayo sa ganitong sobrang lala, korupsyon.